Itong mga ganito kong dress, ipapatahi ko na ito kasi nga juntis na tayo, hindi na siya kasya sa akin. So, kailangan ko na ng malaking tawid kasi nga pag nag 6 months na yung tiyan ko, lobo na yun siya. Magbuka-buka kasi dito. Ayan. So, ayan yung magbubuka-buka dito. So, kailangan talaga siyang tahiin. At malabo. So, yung mga maliit kong damit, tinatabi ko na. Kailangan ko na ng mga ganitong damit. Ayan. Pag nandito kasi yung biyanan ko, makita niya yung mga ganyan-ganyan. Ayaw niya kasi yan. So, kailangan ko yung ipatahi. Kita niyo ba? Ayan. Diba? Kasi nga, malaki na siya, lumalaki na siya. Kaya ito, separate ko siya. Para matahiin na yan siya. Kasi ayaw ng biyanan ko yung magbuka-buka. Bitaw ang, ano yung tawag dito. Yung dito. Di butolis lang kasi yan. So, kailangan natin ipatahin para pagdating na aking biyanan, nandito kasi yung bago ako mga anak kasi siya ang mag-asikaso. So, napaka-conservative tayo ng aking pamilya na aking asawa. So, kailangan natin masasama. Char. Respect na lang din sa kanila. Planchahin mo ito eh. Ang office ng asawa ko. Kailangan natin niya planchahin. Dito ako nahihirapan minsan sa mga ano ko ba, shawl ko. Galing pa tong India, binili namin to sa India. Bilis na siya magusot, di ko alam bakit. So, kailangan din yan planchahin. Mga pa-planchahin. So, as for now, tapos na ako mag-inis din sa kama namin. Tapos, planchahin ko na lang yan mga yan. So, punta na tayo sa kusina kaya magluluto tayo ng biryani recipe for today. Kaya darating ang aking mga bisita, na kapatid ng asawa ko. Kasama yung mga pamangkin niya tsaka asawa. So, kailangan natin magluto ng madami. Ayan. So, darating yung kapatid ng asawa ko, kasama yung dalawang anak, tsaka yung asawa niya. So, kailangan ko magluto ngayon kasi kakain. Dito sila kumakain. Actually, kapag nagbibisita kami dito sa Kusapa, doon din kami kumakain. So, hindi na ako nagluluto ng pagkain. Hindi na ako nagluluto ng dinner namin kasi gabi kami lagi pumunta na nagbibisita doon. Tapos, ganun din sila. Pag bumibisita sila dito, gabi na rin. So,
kailangan ko magluto ng dinner. So, ang lulutuin ko lang ngayong biryani. Nag-prepare na ako nun kagabi. So, gagawin ko na lang ngayon is, lulutuin ko na lang siya. Yun nga yung washing nga kasi nag-washing ako. So, ilagay ko ito dito. Nagbili ako ng ampalaya, oh. Para pagka ano, ayan. O, diba? May makain ako kay yung asawa ko, di man higit, hindi mo mapakain ng ampalaya. So, marinated na yan siya. Kagabi ko pa yung nag-marinate. Gagawa tayo ng biryani. Kahapon ko pa kasi nalaman na pupunta sila dito. So, see you later. So, i-prepare ko lang yung ating gagamitin sa pagluto. Bawal gid sa buntis ang mag-inom-inom ng ang taba ko na ng soft drinks. Pero, ano gawin ko? Nagkikrave ako. Sabi na pa naman, oh. Bawal na bawal yun sa akin. Mga panlahok na gagamitin ko. Ayan. Para sa biryani. So, kamabis muna ang aking hiwain. Hindi ko na pakita sa inyo yung paano mga pag-hiwa-hiwa. Ilin ko na sa description yung kung paano ako gumawa ng biryani.
So, ito na yung aking mga ingredients para sa aking biryani. Ayan. Magpapainit muna tayo ng ating kaldero, syempre. Kasi, natin muna itong isang kutsa. Isang kutsa ba tawag? Syempre, ang ating gagamitin ay pambansang coconut oil na laging ginagamit sa India. Ayan. So, ayan. Surugin daw muna yan para mag-ano. So, lagay na natin ang para lumabas yung ano niya ba, ano niya, aroma. Lagay na natin ang sibuyas. Lagay ko pala ito na ha, 3-in-1, 2-in-1 na yan siya, garlic tsaka ginger. Nilagay ko na yung garlic tsaka ginger paste. Yung garlic at ginger paste, hanggang na, tapos ilagay natin itong kamatis. Tapos ilagay natin ito ha. Halo lang ito. Hindi, haluin lang ulit. Pag medyo malambot na yung kamatis, hindi na rin ilagay yung ating chicken na marinate. 24 hours kong minarinate yan, magdamagan nyo yung chicken na minarinate ko. Tapos, sunod natin na pagluto yung rice. Pagluto na itong chicken. Malambot na yung kamatis, kaya natin ito ilagay. Ayan, na-mix ko na siya ng maayos. So, hahayaan lang natin siya dyan ng 15 minutes kaya magtutubig yan ng kusa ng kanya. Habang pinapatubig natin yun, i-fry ko muna ito kasi mamaya ito ilalagay sa top ng bigas. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay. Coconut oil yan ha, tulog yung mantika. Matutuwa naman yan. Nilagay ko na sa mantika, di ko na mantika. Ayan, like what I said, nagtubig siya ng kusa. I-check ko lang. Wala pa yung 15 minutes. Ayan. Fry ko lang, ito-fry ko dito. Hindi ko lang kung tawag dito. Kasi matamis lang ito siya. Nilagay ko na sa description. Tapos iset ko ng pangkalimutan ko. Ayan. Fry ko din ito kasi ilalagay ito sa taas nung ayan, browning ko lang tapos sunod ko yung isa sa fry. As you can see, sobrang tahimik dito sa bahay kasi nga sa bakasyon yung aking panganay na anak. Every talaga sing break, nagabakasyon yan sa India. Tahimik pa siya dito sa kwarto niya. Oh. Ito yung kwarto niya. Wala, nagigay ko gulo-gulo. So, ako lang lagi mag-isa dito sa bahay kay Monday to Friday may trabaho mo yung asawa. Pag-back to normal na naman kami ngayong pasukan. Katapusan nandito na yun siya. Balik sa dati na naman. Murag nagbumba na po din balay. Ayan buod. Ganun talaga. Sabi ko sa asawa ko, hayaan mo na, kilalaki din naman yan. Tapos meron na namang susunod. Uy, ang bot na lang. So, brown na siya. Ayun na siya. Ay, tignan na ang panguin. Set aside ko muna ito. Dito na rin ako magprito sa aking pinrituhan ng sibuyas. Dito na lang din ako magprito sa aking pinrituhan ng sibuyas. Like, ito naman yan. Mantika pa rin naman, tsaka malinis yan. Paano mo malalamang luto na kapag kaganto na ay? Pag, hindi ba yan, hindi makita. Pag naglubo-lubo na siya lahat. Luto na yan siya. Ayan, luto na yan siya. Isit aside lang din natin kasama ng sibuyas. Ayan, sibuyas tapos yan. Sit aside lang natin yan sila dyan.
Tapos, hinihintay pa natin maluto yung manok. At saka magluto na tayo ng rice. Ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin yung rice. Ayan na, luto na yung manok. So, magluto na tayo ng rice. Para sa aking biryani, ang ginamit ko ay Indian Gate. Basmati rice to ha. Ito naman yung gagamitin mamaya kung paano lutuin yung rice. O, diba na may ingredients, o. Ayun. Binabad ko pala muna yung rice, ha. Kailangan nyo muna ibabad yun ng kahit 30 minutes bago nyo ilaga ang rice. Kaya matigas, manggod yan. Ayan. Ayan. Ito, sa toppings to ng rice mamaya. Pakita ko rin sa inyo. So, ayan na siya. Pinagsama-sama ko na dyan yung kanina. Papakuloan lang natin yan. Yung puti na yan, ano yan? Coconut oil yan. Ayan. So, mamaya balikan natin pakulo. Ayan na pala yung rice. Nilulod ko na. Hindi ko na naipakita. Ayan. Tapos, hintayin lang natin yan siyang kumulo at lumambo. Tapos, isasapaw na natin doon sa